For me, siyempre mga dancers kami, maasa choreographer talaga. Minsan, kaya mapapansin nyo yung selos na ni, tawag dito, nung Shaira, di ba? Mas nakilala siya rito. Tapos sinabayan pa ng TikTok hits. Siguro aware kayo a few months before nagkaroon ng mga issue tungkol sa sino ba ang nagpapasikat talaga ng kanta, ang singer or ang choreographer. Sa kaso ninyo as dancers, tingin nyo, sino talaga nagpapasikat ng kanta, ang choreographer or kayong mga dancers? For me, siyempre mga dancers kami, maasa choreographer talaga. Minsan, kaya mapapansin nyo yung selos na ni, tawag dito, nung Shaira, di ba? Hindi naman niya pinansin na kahit ang kumanta naman yung original. Mas nakilala siya rito. Tapos sinabayan pa ng TikTok hits. Kaya mas lalo siya nag-hit. Aside pa sa pagkanta niya lang. So, mostly talagang tulungan lang din. Pero talagang mas nagiging catchy siya pag nilagyan na ng dance steps. Aside sa kakantahin mo lang. Maynard, ikaw? Yung ngayon ba o yung 90s? Yung panahon nyo? Yung panahon muna namin. Kasi that time, let's say, di ba, under Universal Records kami. So that time, merong, I think, Missy Elliott, di ba? She's under parang Universal Record. Hindi niya kaya mag-promote sa Philippines para lang doon. Pero mayroong Universal Records dito. So ang gagawin namin is mapipili kami ng song doon sa album niya. And then yun yung isa kasi I think 80% ng Filipinos that time watch TV. So yun yung way na makakapag-promote siya through our dancing, di ba? Like, and also, parang tulong din ng Universal Records sa amin na bibigyan na rin kami ng pyesa to promote. And then, sino ba yung nagsabi na? Sabi niya daw before daw, mas nakilala daw po yung kanta during the 90s nung nag-dance din ang Street Boys dun sa kanta na yun. Mas kilala daw yung kanta daw na yun. I don't know if this is correct. Mas nakilala daw po yung kanta na yun dahil dun sa sinayaw ng Street Boys. Kasi let's say yung Laruso, sino may alam ng Laruso? Ayan, halos lahat. Pero hindi natin alam yung title. Hindi natin ma-pronounce. Laruso is a singer yata. So, pero yung like that, hindi siya makapag-promote. Pero naging parang maganda yung music, maganda yung dance. At the same time, nakakasabay gusto nung sumabay ng mga tao. So ganun yung nangyari. So, every time na maririnig mo yan, ito yung sayaw na yan. Sayaw ng Street Boys yan. So, yun yung time namin. Kaya yung difference is, for the choreographer naman, paano ba si choreographer? Siguro para sa akin sa choreography or choreographer, doon siguro mas sumikat yung song. Like nung Laruso nga na sobrang halos tawagin na namin na sayaw, pambansang sayaw ng Pilipinas. Laruso is the singer, the title is Unay Jamera Flujame. Yung po title. Yeah, totoo yan. Unay Jamera Flujame. Ano ulit? Unay Jamera Flujame. Merci beaucoup. Sababian merci. Ay, Jaba. So yun, sino ba ito? Sa choreographer naman, siya yung creative eh. So yung, like yung sa side namin sa Street Boys, si Dennis Sahagon, dancer siya, pero hindi siya nagtatumbling. So pagdating sa tumbling, kami yung nag-formulate nun. Kami yung mga exhibition, and then sa mga dancing, catchy yung mga styles niya, and then binabagay lang din namin sa So group effort, teamwork din talaga. So yun. Yun, sa UMP po kasi, Kuya Sai and Ginino Henry po ang choreographer namin. So, ginagawa po namin, pinapayagan kami mag-disco. Kasi po sa disco, iba po yung sayaw. Sa TV, iba rin. Ngayon, minsan pinagsasama-sama namin siya. Minsan galing sa amin, minsan galing kay Tita Gini. Tita Gini naman, mahilig pumunta ng Amerika, maluho. Doon siya kumukuha ng step, yung mga ganun po. So, team effort din po talaga. Tapos, siyempre, nandiyan na lang yung choreographer. Pagkabali ka, batayin ka ng component. Can you comment po, and kumbaga, magpilitin po kayo ng
inyong own perception about the current type of dance music right now? Lalo na po trending at nauuso na po talaga ang Philippine pop. O ano po yung masasabi ninyo sa difference during 90s, early 2000s, tas sa type of music right now na usong-uso po ang Philippine pop or P-pop? Like I said, yung kaninang nakwento ko, that time, during the 90s kasi, wala tayong internet, o meron man lang pero wala yung katulad ng YouTube, right? So, that time kasi, yung pag-iisip ng music, ng creativity is through music. Kung ano yung nafe-feel, tapos kung ano yung MTV, kung ano yung makikita mong mga 2 seconds na sayaw, yun ang doon ka nagiging mas creative. Sa P-pop naman for now is kasi dami ng ang dami ng influence. Kahit saan ka na magpunta, kahit sa phone mo, sa laptop mo, sa TV, saan, marami ka na makikita mga influence, meaning nakikita mo yung mga iba't ibang dance, di ba? So, I think yun nga, yung sa P-pop, kasi nagbe-base sila sa K-pop. So, I think talent-wise, mas sobrang voice, dancing, passion, yung drive. Feeling ko yung mas, kung magiging more creative pa halos yung P-pop, feeling ko mas makikita. Like yung, sino ito, SB19. Di ba, nag-level up sila, buong mundo na sila ngayon. So ngayon, nag-iba sila ng direction, hindi na sila biglang K-pop style na lang kami, ganito. So nag-iba na sila ng direction, which is good kasi yun yung level up yun yung growth. So the difference puro is yung yung influence ng K-pop sa P-pop. So, need natin medyo i-level up na maging parang Pinoy na Pinoy ang dating. Para at least, once na makilala yung grupo na yon, kung sino man yung group na yon, is, oh wow, iba to. Ibang flavor. Hindi basta-basta papogi, hindi lang basta-basta, pero may angas. Yun yung maganda sa Filipino Merong may drive, may creative juice, may basta kailangan punong-puno. Sa voice nga, wala tayong problema. Sa dancing, walang problema. So, ano yung essence na yun? Ano yung juice na yun? Yung lucky, yung secret sauce. Yun yung importante. Yeah, thank you po. Ayan, saka in addition to that, yung 90s kasi, alam naman natin ang dami ng pinasikat na sayaw, mostly talagang catchy, easy to follow, madaling matandaan, talagang memorable, remarkable. Same thing ngayon sa TikTok, mostly parang 90s din yung atake. Madali rin siyang matandaan, may mga steps na talagang very easy to follow, kagaya niyan. At sa mga sikat na grupo ngayon, ang instructors or choreographers naman yan, mostly mga 90s din. Kaya nag-evolve pa rin. Touch ng 90s, plus yung mga bago ngayon, talagang nandun pa rin talaga siya. Ayun pa.